Hi everyone! Welcome to my YouTube channel. This is Bella's Kitchen Vlog. So for today's video ay samahan nyo naman ako magluto ng Bicol Express with a twist. Ihahanda ko nga lang pala yung mga gagamitin natin dyan guys. Pagkatapos ko namang magayak ito, iuhugasan ko na yung mga gulay natin. Kaya ako nga nasabing Bicol Express with a twist to ay hindi lang basta-basta Bicol Express. Paano masabi? May ilalawak tayong talong dyan guys. Huhugasan ko na pala yung mga talong na gagamitin ko dyan. At yan na nga, tinanggal ko na nga yung mga lastik. Ito nga pala ang uulamin namin tanghalian guys. Pagkatapos ko ang mahugasan yung lahat ng mga talong ay isusunod ko na rin yung baboy natin. Maliliit nga lang yung mga iwan ng mga baboy natin guys. Kasi ganyan lang talaga pag magluluto ng Bicol Express. Kung ikukumpara mo nga sa mga tindahan dyan sa karinderya ay mas malaki pa nga yan. Nice. Pero okay lang din naman kasi hindi naman niya pantinda, pang ulam lang namin yan. Kung mapapansin nyo nga, kumukuha lang ako ng tubig kasi walang tulo ang gripo rin guys. Bale, dalawang hugas nga pala yung ginawa ko din sa baboy. At pagkatapos ko namang hugasin yung mga baboy natin, ilalagyan ko lang yan ng asin. Tinansya ko nga lang pala guys kung gaano karaming asin yung ilalagay ko. At pagkatapos ko naman malagyan ng asin ay minekis-mekis ko lang yan. Pagkatapos ko ang mamekis-mekis yan ay isusunod naman natin yung mga sangkap na gagamitin natin. Napansin ko lang guys, pag nagluluto ako, hindi na nawawala yung siling green. Pagkatapos ko namang hugasin yan, isusunod ko nang hiwain yung talong. Yung nabili ko nga yung talong na yan, hiwa-hiwa na, kaya naman hiwain na lang natin sa gitna. Shoutout nga pala sa mga subscriber natin dyan. At yung mga hindi pa nakaka-subscribe, ay mag-subscribe na kayo at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas natin. Pagkatapos ko ang mahiwa yung mga talong, ibinalitan ko na rin itong sibuyas at hihiwain ko na rin. Pagkatapos kung hiwaan yung sibuyas ay pagsusunod sunodin ko na yan. Nahiwa ko na nga pala dyan yung kamatis at saka yung bawang. Isusunod ko naman tong siling green. Katapos ko nga palang mahiwa yung siling green ay sinatasad ko muna lahat yan. Gumamit na nga din pala ako ng siling pula dyan at piling ko ay hindi naman masyadong maanghang pag siling green lang. Tapos na nga nating mahiwa lahat yan at pagkatapos naman ay igigisa na natin. Binuksan ko na muna yan yung shellene kasi hindi naman natin magigisahin kung hindi bukas yung shellene. Okay. Pinainit ko nga saglit yan ay maya-maya kinuha ko na rin itong mandika. Hindi muna pala tayo magigis-gis kasi ipipreto muna natin itong mga talong natin. Hihintayin nga lang natin malutiin at babalik na rin naman natin. Nakadalawang sala nga pala ako ng talong dyan guys at sa kasunod naman ay inulit ko lang din yung process ng una kong ginawa. Pagkatapos nga maluto ng lahat ng talong ay sinunod ko na rin itong mga baboy natin. Pinrito ko nga lang din yan guys mga baboy natin at pagkatapos naman natin ay lulutuin na natin yan. Pag medyo golden brown na nga ay aahunin na natin. Aahunin na nga natin yan guys at kukuhain na rin natin yung mga langis. Hindi natin nitatapon yung langis niyan guys kasi yan ang magsisilbing sabaw natin mamaya. Pero magtitira pa rin ako ng konting langis dyan guys kasi yan tayo magigisa. Tapos ko na nga makuha lahat ng baboy na naprito natin at ngayon naman ay magigisa tayo. Hinuna ko na nga pala dyan guys yung bawang natin at isusunod ko naman yung sibuyas. Maya-maya nga isunod ko na rin itong kamatis at para naman maisunod na rin natin itong kain natin. Pagkatapos naman natin ilagay, mekis-mekis lang natin. Nung nangali na nga ako paghalo, maya-maya sinunod ko na rin lagyan ng tubig. Mekis-mekis nga lang natin saglit yan at mamaya itatapan na natin. Hihintayin nga lang natin yung kumulo guys at tatampan na muna. One eternity later. Pagkatapos nga na paghintay ko, maya-maya kumukulo na rin siya. Hinalo-halo ko nga muna yan. Dahil kumukulo na rin yan, yes, lalagyan ko na rin yan ng reno. Pagkalagay nga, hinalo ko na rin. Pagkatapos nga, maya-maya, nilagyan ko na rin ng magic sarap, bitchin at pamintang durog at asin yan. Pagkalagay nga ng pamintang durog, nilagyan ko rin ng pamintang buo. Pagkatapos ko ang malagay lahat, maya-maya, sinunod ko na rin katas ng buo ko. You didn't have to cut me off. Think that I can never, that we were nothing. Don't need your love.
Sinunod ko na yung katas ng nyog. Maya-maya nga ay pagkaragay ko ng gatas ay sinunod ko na rin yung laurel. Pagkatapos nga ay naglagay rin ako ng kaunting suka. Nalagay ko na nga rin para dyan maya-maya yung siling green. At pagkatapos naman ng siling green ay ilalagay ko na rin yung siling pula. Hahaluin nga lang natin yun guys para medyo lumapot. At pagkatapos naman ay isusunod natin yung talong na naluto natin kanina. Nalagay ko na nga pala dyan yung siling pula guys. At ayan, nilalagay na natin yung mga talong na naprito natin kanina. Pagkalagay nga niyan ay halo-haluin lang natin yan. A few inches later. At ayan, natapos na nga natin ang pagluluto ng Bicol Express with a twist. Kung makikita nyo nga habang inahalo ko is talaga namang napakasarap. At dito na nga matatapos ang video na to. Kung gusto mo pang makanood ng mga bagong upload, ay huwag mo kakalimutan mag-like and share and subscribe. At i-click mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong video. Yan lang. Bye-bye!